Verse 24. Basahin natin ang sabay-sabay sa 2 Corinto chapter 1 verse 24. Ay natin, sabi niya rito, hindi sa kami ay may pagkapinanoon sa inyong pananampalataya, hindi kami ay makatulog sa inyong katuwaan, sapagkat sa pananampalataya kayo yung mga santifikat. Kahit sa madaling dumalangin, hindi natin ang pangunguna sa ating kapatid na si Cicero. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya. Patuloy namin na daraman sa aming kalagitan. Salamat sa mga awitin, Panginoon. Sa mga awitin pa ng Panginoon. Salamat na meron ka ng mensahe sa aming buhay. Salamat na sa araw nilalagyan namin. Balado na sa ngayon. Nakita namin, Panginoon, hindi mo po kami pinabayaan. Hindi sapat ka sa aming Panginoon. Mula rin sa kaalawan ng aming kabataan. Hanggang sa panahon nito, Panginoon, nakita namin yung aming pag-anak na sumusunod sa aming mga pagdapat, Panginoon. Salamat na. Nakita rin kami ng mga kabataan na nagtigay ng kanilang mga buhay sa inyo. Lalo na yung mga kabataan na sumapit kami ng umaga, Panginoon. Saka po ito na namin, Diyos. Nag-inis po namin na muli ka po pumilang sa aming kalagitnaan. Sinungan mo po ang pagkakasipong ito. Hindi mo nga po ng mga puso. Bigyan mo po ng tender heart mga kabataan, Panginoon. Ano ba lang mensahe mo inihandas para sa bawat isang tao, Panginoon, huwag nilang mapagmatigas dito sa nilang mga puso. Kung mayroon silang pangailangan sa inyo, Panginoon, huwag pahan ng ganito. At sila manilalo maging malapit sa inyo, maraming Diyos. Dalangin po namin ang nagalitin tatayo at tinayo sa hapong ito. Gamitin mo siya, Ama. Ilag po namin ang sumali ka ng pagdapat sa magamit mo sa hapong ito. Magpakahayag na, Panginoon Diyos, sa aming narahin sa pamamagitan niya. Higyan niyo siya ng kapangyarihan ng dulong na nagmumula sa inyo. Samahan mo po kami, Ama, sa buong panahon ng aming pagkakatipon at hindi mo kami aalis, Panginoon, sa bahay na galingan ito na hindi mo lubos na sinagpala yung aming mga kaluluwa. Kahit pinupuri ka po namin, Ama, sa hapong ito, namin na hindi mo po kami iwanan. Patuloy po kami sasamahan. Gagabayan, Panginoon, at ikaw ang mag-isang patuloy na matanyag sa aming kalagitnaan sa hapong ito. Salamat, Panginoon, sa katugunan ng aming dalangin sa ngalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Ang ating pag-aaralan sa hapong ito, dito sa dulo ng teksto na ating binasa, sabi niya nito, sapagkat sa pananampalataya, kayo yung mga sisitatag. Dito sa English, sabi niya nito, for by faith is stand. Sa pananampalataya, kayo ay tatatag o tatayo. Yung hintay kanina, yung title ng hintay kanina, paano tayo tatayo sa harapan ng Panginoon. At ito muli, stand yung ating pag-aaralan sa hapong ito. Pag sinabi natin stand, ba, nakatayo, di ba? Nakatayo. Pag nakatayo ka, kailangan matibay, yan, matatag. Isang halimbawa ito yung bahay, di ba? Masasabi natin ng isang bahay na matibay, kung ito'y, kung dumating yung mga natural calamity, di ba? Parang bagyo, o ng lindol, di ba? Yung mga baha. Pagkatapos noon, nananatili siyang nakatayo. Hindi naman ang sabihin natin matibay na bahay. Maging yung puno, di ba? Kung dumating na yung mga bagyo, malakas na hangin, pag siya'y nananatiling nakatayo, siya'y matibay. Kaya dyan natin ibabaka yung ating pag-aaralan sa hapong ito, yung pagiging matibay sa ating pananampalataya. Kaya
ang pananampalataya, alam niyo po, ito yung isang sangkap na kailangan taglayin ng tao. At ang tao, sabi niya, hindi siya makatatayo sa kanyang sariling kalakasan o sa kanyang karunungan. Hindi siya makatatayo kung makita noon sa harapan ng ating Panginoon. Sapagkat, sabi ng Biblia, kung walang pananampalataya ay hindi maaaring makalugod sa Diyos. Kaya ang taong walang pananampalataya ay hindi siya maaaring magbigay lugod sa ating Panginoon. Kaya nga sa hapon ito, alam niyo ba na ang pananampalataya ang siyang naging paraan upang ang tao ay muling makatayo sa harapan ng Diyos? Amen. Ano ba yung kalagayan ng tao? Ba't siya ay patay? Wala siyang buhay ayon sa salita ng Panginoon. Hindi siya makatayo sa harapan ng ating Panginoon kung siya may kasalanan. Kaya kailangan niya ang pananampalataya. Ang sinabi sa Romans 11:20, mabuti sa kawalan nila ng pananampalataya ay nangabali sila at sa iyong pananampalataya ay nakatayo ka. Huwag kang magpalalo kundi matakot ka. Ibig sabihin, nakatatayo ang tao sa harapan ng Diyos kung mayroon siyang pananampalataya. Kaya nga ang pananampalataya ay isang sangkap na kailangan paglayin ng bawat tao. Kaya sa hapon na ito, alam ko na marunong na tayong manampalataya, mayroon ng sumampalataya. Maging mga kabataan, marunong ng sumampalataya sa ating Panginoon, sa kanyang mga salita. Sa kalagayan ng isang taong makasalanan, ano mga pagpipilit niya na makatayo upang labanan ang naghaharing kasalanan, makikita natin na siya'y laging bigo. Diba? May mga taong nagpipilit na tumayo, di ba? Sa kasalanan, gusto nilang labanan. Pero kung walang pananampalataya, nananatili silang talo o bigo para matago nila ang kanilang buhay. Di ba sinabi ng Biblia, sabi ng ating Panginoon, na kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kaya kung walang ating Panginoon, ang tulong ng ating Panginoon, walang magagawa ang tao na siya'y makatayo sa harapan ng ating Panginoon. Makita na lamang yung sangkap na ating sinasabi, yung pananampalataya ay mapunta sa Kanya. Kaya na ang pananampalataya ay napakahalaga. Na ang pananampalataya, pati nga ipagpasalamat natin na mayroong iglesia ng Diyos na nagtuturo ng tunay na pananampalataya. Diba? Sapagkat mayroon lang isang pananampalataya, ay sinabi ng Biblia sa Efeso, di ba? Mayroon isang pananampalataya. Isang bautismo, di ba? Kaya na, yung pananampalataya na yan, ano bang layunin ng pananampalataya? Sabi, ang layunin ng pananampalataya ay sa 1 Peter 1:9. Ang layunin nito ay ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Sabi na rito, na tinanggap nyo ang layunin ng inyong pananampalataya ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Ibig sabihin, ang pananampalataya pala, ayon sa theology, ang kondisyon ng kaligtasan ay ang pananampalataya. Kaya kung meron tayong pananampalataya, pwede tayong maligtas na hapon na ito. Kung hindi pa nagtanong ang isang tao ng kaligtasan, kailangan niyang manampalataya para siya maligtas. Sapagkat mahalaga ang ating mga kaluluwa, mga minamahal. Ayon sa Biblia, ito higit pa sa kayamanan ng mundo. Walang reserba ang kaluluwa ng isang tao. At ito'y pwedeng mapahamak at pwede ito mapabuti. Kaya nga sa hapon na ito'y kahabagan ng Diyos sa atin na tayo'y maitayo. Kahabagan ito ng Diyos sa atin, mga minamahal. Ano sinabi sa Romans 11:22? Mas dyan nga ang kabutihan at ang kabagtikan ng Diyos. Ang kabagtikan ay sa nangahulog at ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo. Kung mamamalaki ka sa kanyang kabutihan, sa ibang paraan, ikaw man ay puputulin.
Huwag tayo magmalaki, mga minamahal. Wala tayong ipagmamalaki sa harapan ng Diyos. Kung wala tayo pananampalataya, hindi tayo makatatayo. Kaya nga, ang Diyos, dahil sa kanyang kabutihan, binigyan niya tayo ng pagkakataong makakilala sa Kanya. Mabibilang natin sa ating mga daliri, tapos kung hangigit pa sa 30 yung ating bilang, marami na tayo, mga minamahal. Kung para sa mga tao, yung maraming mga tao mapapahamak, na hindi nila nakamit ang tunay na pananampalataya. Sabi nga, yung ibang inamataya na nila ang kanilang mga relihiyon, yung kanilang mga maling pananampalataya. Kaya pagpasalamat natin sa hapong ito, natumpukan natin ang Iglesia ng Panginoon. Na marami nagpapagtotoo, salamat na hindi ako nadaya. At hindi maaari ang ating masasabi sa ating mga sarili sapagkat marami ang nakaranas na muli silang nakatayo dahil sa pananampalataya. Nabago yung kanilang buhay, di ba? Ang pananampalataya kasi, sabi ng iba, naligtas ako sa impyerno, naligtas ako sa kapahamakan. Pero alam natin ang kahulugan ng kaligtasan. Ang kaligtasan, ang kaway mapalaya sa kasalanan. Kaya ang karanasan natin yan sa hapong ito, mag-ingatan natin na tayo nakatayo sa ating pananampalataya. Kapag hinulaan ni Pablo ito, nasa huling panahon na tayo, sabi ni Apostol Pablo, nakikita na ba natin yung ating kapaligiran? Na ang sinabi ni Pablo kay Timoteo doon sa 2 Timothy 3:1, ito na yung huling panahon na ating makikita na sa huling panahon nga tayo. Sabi na dapat alamin mo ito. 2 Timothy 3:1. Dapat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Maraming tao ganyan. Maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuway sa mga magulang, mga walang tuwing, mga walang kabanalan, walang natutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintahin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ng ulo, mga palalo na ibigin sa kalayuan kaysa na ibigin sa Diyos, na may anyo ng kabalan ang dapat tinatamihan ng kapangyarihan ito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Ito na yung huling panahon na ating makikita na sinabi ni Apostol Pablo na ang tao ay wala ng takot sa ating Panginoon. May ibigin sa kanilang sarili. May labang. Magkaroon ng mga gadget sa kanilang sarili. Mayabang na. Alam mo, sila na yung pinakamayaman. Yun ang mundo natin ngayon. Pero kung tayo may pananampalataya, sa kayawanan niyan, mga minamahal. Na ang pananampalataya ito ay kailangan pagkilayin natin habang tayo nabubuhay. Sapagkat kung tayo may pananampalataya, magiging matatag tayo, magsisitatag tayo ayon sa ating teksto. Kaya huwag natin pabayaan ang pananampalataya ito na ating nasumpungan. Sapagkat pwede ito mawala. Yung una natin pagkakaroon sabi nga, if you will, you can stand in your faith. Kung nais mo na makatayo sa iyong pananampalataya, meron kang gagawin, yung minamahal. Labas ang nananampalataya na tapos na. Niligtas tawa ng Panginoon, salamat. Hindi lang ganoon ang pananampalataya. Ang sabi ni Pablo kay Timoteo sa 1 Timothy 1:5, sabi niya rito, ngunit ang kinauwi ng pilit ay ang pag-ibig na nagbubuhat sa maliit sa puso
at sa mabuting budhi at sa pananampalatayang hindi paimbabaw. Alam niyo, may feeling si Pablo kay Timoteo. Kung nais natin maging malakas, makatayo sa ating pananampalataya, kailangan magkaroon tayo ng pag-ibig na nagbubuhat sa malinis na puso. Alam niyo, pag malinis ang puso ng isang tao, makikita natin yung pag-ibig sa kanya. Diba? Alam niyo, yung pag-ibig hindi makikita ito sa isang taong makasalanan. Ang pag-ibig sa isang taong makasalanan, iibigin niya yung iibig sa kanya. Hindi niya maiibig yung hindi ka ibig-ibig. Diba? Pero kung meron tayo malinis na puso, makakatayo tayo sa ating pananampalataya. Kung malinis ang ating puso sa atong ito, makatatayo tayo sa pananampalataya na ating tinanggap sa ating Panginoon. Yung malinis na budhi, yung mabuting budhi, alam niyo yung budhi ng tao, ito yung kaibigan niya eh. Kaya yung budhi natin, huwag natin lalabanan. Sapagkat kailangan maingatan natin ito yung malinis na budhi sa harapan ng ating Panginoon. Diba? Sabi ni Pablo, ingatan ko ang malinis na budhi. Diba? Kailangan maging malinis ang budhi natin para talagang makatayo tayo sa pananampalataya ang ating tinanggap sa ating Panginoon. Pag-ibig na nagbubuhat sa malinis na puso. Kaya sa 1 Timothy 4:12, sinabi nga, huwag mamakin ng sino man ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran sa mga nagsisampalataya, sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya at kalinisan. Magiging halimbawa tayo, mga minamahal, mga kabataan, sabi niya rito eh. Huwag hamakin ng sino man ang iyong kabataan. Yung kapag gawain ng mga kabataan, pinapayuhan tayo ni Apostol Pablo na sana yung ating buhay huwag hamakin ng gaya ng mga kabataan tulad ninyo. Sabi niya, kung ikaw ay maging uliran sa mga nagsisisampalataya, hindi man sa nagsisisampalataya, hindi doon sa mga hindi nagsisisampalataya. Kailangan makita sa iyo na ikaw ay mayroong pananampalataya. Na ang pananampalataya nito nga sa iyo, binago ang iyong buhay. Ika'y naligtas mula sa kasalanan at ika'y mayroong takot sa ating Panginoon. Maging kayong pananalita. Nawang ginagaya ng mga kabataan na kung ano yung usang pananalita, yun yung maririnig sa kanila. Sapagkat binago ko na ng ating Panginoon. Magiging uliran ka sa pananalita. Kaya pakaingatan natin yung ating mga pananalita. Sabi nga ng Biblia, magmakupat sa pagkagalit, diba? O sa pakikit sa sabi na ron, maging makupat sa pananalita, diba? Alam niyo, ipagsusulit natin ang ating salita sa harapan ng Diyos. Kaya pakauntiin natin yung ating mga salita para ito'y maingatan, malinis sa mga nakamasid sa atin. Sa pamumuhay natin, kailangan talaga mangkop sa salita ng ating Panginoon. Kung ano yung ating sinasabi, yun yung makikita sa ating buhay. Hindi yung buhay natin walay doon sa ating sinasabi. Magiging halimbawa tayo sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. Kaya nga sa pananampalatayang hindi pa ibabaw. Sabi pa niya rito eh. Pananampalatayang hindi pa ibabaw. O yung pakunwari. Sabi niya, kunwari, tumanggap ko sa Panginoon. Diba? Kunwari, nagsisi ka. Diba? Pakunwari yung pananampalatayan eh. Kaya ayaw yun yung payo ni Apostol Pablo eh. Yung pananampalatayan hindi pakunwari. Kailangan totoo. Na lumapit sa ating Panginoon sa pagsisisi. Hindi ka nakipilitan lang. O dahil meron ka lang iniibig. Kaya ikay sumampalataya. Kasi maraming magaganda sa iglesia ng Diyos.
paimbabaw, pananampalataya. Dahil pero walang iniibig. Ayaw ng Panginoon yan, yung paimbabaw. Sabi nga ng Biblia, yung mga paimbabaw, hindi ito masusumpungan sa langit. Kaya kailangan maging totoo tayo kung tinanggap natin ng Panginoon. Totoo tayo tumanggap sa Kanya. Hindi yung makawari. Dahil meron ka lang naib. Pag tinanggap mo ang Panginoon, maaaring magiging mabait sa iyo yung magulang, di ba? Maaaring dadagdagan yung allowance mo kasi tumanggap ka sa Panginoon eh. Pakawari lang, para lumaki ang iyong budget, pero idulustay mo pala sa hindi magandang bisyo, di ba? Sipikita mo yan eh. Pero sa harapan ng Diyos, hindi natin malulokon yun. Kung pakawari yung ating pananampalataya. Alam ng Diyos sa ating mga puso. Kung talagang lumapit tayo sa ating Panginoon. Kaya kung pakawari lang ang iyong pananampalataya sa harapan ito, wala nang maging totoo ka. Yung motibo mo malinis, hindi masama. Diba? Kasi maraming napapahamak kung ikaw ay paimbabaw ng pananampalataya. Diba? Paano kung meron tumitingin sa'yo, diba? Ikaw yung tinitingnan nila, diba? Makipisod sila sa'yo. Ano ba sabi ng Biblia sa mga kapitisuran na ito daw ng titingnan ng bato at ihulog sa dagat, may pakinabang pa yung ating. Isa, nagpumamari kang ikaw ay mananampalataya, hindi naman pala. Kaya hindi biro-biro yung pagtanggap sa ating Panginoon. Kasi pag binibiro niya ang Panginoon, sabi nga Panginoon, hindi niya napabibiro. Diba? Kaya biroin niya na yung huwag lang ang ating Panginoon. Diba? Kaya kailangan maging totoo tayo sa mga paninggan, sa hapong ito, mga minamahal ng mga kabataan. Sapagkat nakasalalay dito ang ating mga kaluluwa. Sa atin pa rin, kung nais natin manatili sa ating pananampalataya, pakiingatan natin na tinanggap natin sa ating Panginoon. Diba? Sabi pa niya, stand firm in your faith. Ang sabi niya, tumayong matatag sa inyong pananampalataya. Alam niyo ang bini ni Judas? Hindi si Judas na yung nagsalulo sa ating Panginoon. Ito yung isang apostol ng ating Panginoon, kapatid sa ni Santiago. Meron siyang sinulat dito sa Judas chapter 1, verse 3. Sabi niya ron, mga minamahal, samantalang ako ito ang nagsisikat ng pagsulat sa inyo tungkol sa kaligtasan nating lahat. Ay napilitan akong sumulat sa inyo na inaaralan kayong makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya na ibinigay na minsan at magpakailanman sa mga banal. Alam niyo yung pananampalataya, sabi nga ni Judas, minsan lang binigay sa atin yung pananampalataya ito. Kaya kailangan ipaglaban natin ito. Hindi sa pakikipaglaban, sabi ng pakikipaglaban daw natin, hindi sa laman at dugo. Diba? Kundi sa mga pamunuan ng yung gumagawa ng kasamaan. Yun ang kalaban natin. Namumuhi tayo sa kasalanan, pero doon sa gumagawa ng kasalanan, iniibig natin sila. Pag ingatan natin yung ibinigay na minsan pananampalataya sa atin ng ating Panginoon. Dito mawala ang pananampalataya nito. Bakit? Sapagkat meron tayong kalaban eh. Hindi naman pagkamanggap ka sa Panginoon, wala ka ng kalaban. Meron. Kasi sinasabi rin ng Biblia eh. Na meron tayong kalabang diablo. Diba? Sinabi sa 1 Peter 5:8, kayo maging mapagsigil, kayo maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na diablo na gaya ng isang iyong umuungan ay gumagala na humahal ng masisila niya. Yun ang diablo, hindi siya ordinaryong leon na pag nagkagala siya, siyempre, tatakbo ka. Ordinaryong leon yun eh. Hindi tulad lang ito ni Pedro sa isang leon, ni diablo.
Kaya matakot tayo sa Kanya. Ngayon na mahal, baka tayo masila niya, yung ating pananampalataya ay magupo niya. Kaya pag-ingatan natin, sinabi ko niya sa James 4:7, pasakot nga kayo sa Diyos, dapat magsisalangsang kayo sa diablo at tatakas siya sa inyo. Ito yung paraan pasakot daw tayo sa Diyos. Dapat magsisalangsang kayo sa diablo at tatakas siya sa inyo. Paano ba tayo magpapasakot sa Diyos? O paano tayo magsisalangsang sa diablo? Ano yung diablo, nagugulong siya Sabi niya, pangit ka. Diba? Alam nyo, pangit na. Pangit ang iyong damit. Ang sabihin niya, diba? Pangit ang iyong buhok. Diba? Pangit ang iyong kasuotan. Yung diablo spiritus niya na magkalayan ng Panginoon. Sa panahon nila lang yung Diyos ang tao lang sila yung diablo na nagbubulong siya. Ano yung sinabi mo kay Adam? Ano sinabi sa inyo ng Diyos? Huwag may painin ng buo ng pulong kahoy. Hindi kayo mamamatay, sabi ng diablo. Daya sila, kinain. Kaya ngayon tayo, nagdurog sa tayo No? Yun ang diablo. Bubulong siya sa'yo. Kaya sabi niya, magsisalangsang tayo sa Kanya. Ano na yung binubulong ng diablo sa atin? Sabihin, pangit ang yung lakad. Pinupulaan ang iyong pamumuhay. Kaya kung matuloy ka sa Panginoon, huwag kang patalo sa diablo. Kasi pwede kang husgahan ng diablo o hindi ka Kristiyano. Diba? Pero kung ikay malinis, ano ka ng Diyos, pwede mong talagang niya. Kung tayo patalo sa Kanya. Pag sinabi ng Diyos na ikay anak ko na, hindi ka sa'yo masalanan, anak ka na. Pag sinabi sa'yo ng Diyos, hindi ka anak ng Diyos, at nasa iyong puso na talagang nagsisik na naman, yan ang palataya ka sa ating pa yung tinatawag na binago yung buhay. Katunayan na yun. Kung maniwala sa Diyos na sasabihin niya hindi ka anak ng Diyos, sapagkat maaari kang malindaw ng diablo na ito. Kaya laging pasakot tayo sa Diyos. Pero dito, meron tayong gagawin, tayo yung tatalangsang. Diba? Sabi nga, kung may tokso, malis ka. Alam mo, ibawag anyo ng masama. Sabi niya, layuan mo, diba? Kung anyo pala ng masama, lalo ka lumalapit, ano mangyayari sa'yo? Mas matagumpay ka ba? Matatawag ka ng Diyos yung kagustuhan mo, di ba? May free will ka pa rin Sumagot ka sa ating Panginoon Free will ka na sumunod sa harapan ng ating Panginoon. Kaya anyo pa lang ang kasawaan, gayaan niya na. Anyo pa lang. Para hindi mawala yung inyong pananampalataya sa ating Panginoon. Sabi niya, take stand in the way of Christian living. Sabi niya, tumayo tayo kung ano yung tamang pamumuhay ng isang Kristiyano. Sabi ni Pedro sa 1 Peter chapter 4 verse 40, kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ni Kristo, ay mapapalad kayo. Sapagkat ang Espiritu ng Kalahatian at ang Espiritu ng Diyos ay nagpapahingalay sa inyo. Ano na, napintasan na ba tayo? Sabihin, ay, sister, mahangin ba na ba? Sabihin ganun, pinipintasan yung buhok mo. Kaya pag buhok niyo, ayusin nyo. Dahil napintasan ka, magpapalibad ka naman. Ayusin mo yung buhok mo. Dahil napintasan ko. Diba? Kaya kung tayo mapintasan ng maganda, sabi natin Panginoon, sa pangalan ni Kristo, mapapala daw tayo. Diba? Mapapala tayo kung tayo mapintasan. Sabihin, napaka-old-fashioned mo naman. 1960s pa yata yung itsura mo. Sabihin, diba? Pero mapalad ka dahil napipintasan ka dahil Kristo. Kasi yung kalooban ng Panginoon kung mapipintasan ka, natalo ka sa pintas, ano nangyayari? Diba? Hindi mo na pinagtatanggol si Kristo, ating Panginoon. Yung pinahihiya mo na, yung
maaaring kasama-sama nga, hindi ko palang Kristiyano. Diba? Kaya nga, ano pang sabi na rito? Ngunit kung isa ka ay magbata ng kayang Kristiyano ay huwag mahiya, kundi gawin ang tingin ng Diyos sa pangalan ito. Peter 4:16. Ano yung pangalang Kristiyano lang para mga kalalaki sa ating Panginoon? Kaya pag sinabi mong Kristiyano ka, isa kang nagbibigay lalaki sa ating Panginoon. Kaya yung pangalang Kristiyano, banal yan eh. No? Yung mga makasalanan, sabihin ng Kristiyano rin naman ako ah. Kristiyano nag-iinom, mababae, di ba? Malulungan natin ba ang Panginoon sa ganun? Sabihin Kristiyano, pero babaero, lasinggero, bulero, di ba? Babaero, di ba? Lalakero, di ba? Hindi, ganyan. Sabihin mong Kristiyano ka, malulungan mo ba sa pangalang tinatagay mo ating Panginoon sa ibang mo? Hindi. Kaya pa nga, ingatan natin yung ating pamumuhay bilang isang Kristiyano sa atin ito. Kaya naging Kristiyano dahil sa kahabagan ng ating Panginoon. Ano ba yung mahalaga ng Kristiyan? Sabi niya, Christ, yung dulo noon, I-A-N. Ayan natin, wala tayong kapunuhan. Dinikit lang tayo sa pangalan ni Cristo. Dahil sa ating pananampalataya. Kaya sa ating pamumuhay, kung tayo Kristiyano lang, kailangan i-organize natin yung ating oras, yung ating mga talino. No, yun sa mga mahalagang bagay na magagamit sa kaluwan natin ang ating Panginoon. Hindi yung time nyo, inuubos nyo sa paglalaro. Diba? Hindi yung paglalaro. Pagkat marami ng gadget ngayon ng mga kabataan, nauubos na lang yung panahon sa paglalaro. Diba? May kung yung, ano nyo, merong Biblia. Maganda ngayon eh, kung may Biblia yung cellphone nyo, yun na lang ang basahin nyo. Na iluubos na yung nata yung maaaring mga Kristiyano, mayroong ganito, nauubos na kanilang wala sa walang natuturang bagay. Naging yung kanilang mga talino. No, hindi nagagamit ng Panginoon. Kaya dapat, ano tayo, i-organize natin yun kung tayo tumagot na sa ating Panginoon. Huwag masayang yung mga pagkakataong ibinibigay ng Diyos sa atin para tayo magamit na tayo mga kabataan, tayo mga kabataan, lalo higit. Meron kayong malakas, mga talino, na pwede magamit ng ating Panginoon. Sa pangangaral ng ibang hekte ng ating Panginoon. Sapagkat maraming mga kabataan ngayon na walang direksyon yung kanilang buhay. Ano kung naranasan nyo na kayo nabago ng ating Panginoon? Pwede kayo mag-akay ng mga kaibigan. Nakita nyo sa inyong buhay. Buhay na talagang Kristiyano. Diba? Hindi nyo inakay yung oras na hindi nyo na ibabahagi ang salita ng Panginoon. Kaya yung opportunity na maging asin at ilaw tayo ng mundong ito. Diba? Sabi ng Biblia yun, tayo asin at ilaw ng sanlibutan. Kaya kung meron kang asin, pakinabang ka sa harapan ng Diyos, sa kang ilaw sa madilim na mundong ito. Kaya yung buhay Kristiyano, sila yung nagpipreserve ng mundong ito eh. Diba? Alam niyo, nung gumawi ng Sodom at Gomorrah, nag-bargain si, ano dito eh, sino nag-bargain dito? Si Abraham. Nung gugunawi na ang mundo, kasi nandun si Lot eh, yung kanyang pamangkin. Kung mayroon ba 15 banal, gugunawin mo Panginoon ng hindi. Hanggang sa umabot ng 10. Kung may 10, hindi ko gugunawin. Pero hindi umabot ng 10 eh. Diba? Kaya tayo, sapat yung bilang natin para may preserve ang mundong ito ngayon. Kaya hindi pa bumabalik ang Panginoon. Dahil maaaring meron pang magaligtas dahil sa iyong ministeryo na gagamitin ka ng ating Panginoon. Kaya ang sabi na sa yung one little plan for Christ will last. Na ano ba ang inyong pangarap na abot sa mundong ito? Panglupa lang yan.
Ang lupa lang yun. Yung nagawa niyo sa Panginoon, yun yung gagawin nyo. Eh, paano kung wala kayo nagawa sa Panginoon? Ano yung gagawin nyo doon? Yung sarili nyo lang. Sabi nyo, gusto na ako, salamat. Pero sabi nga doon ni Lila ng Yasal, ang Panginoon, kapasok sa mga ng langit. Kundi yung gumaganap ng kalooban ng aking mga nasa langit. Kaya take stand also involves more than that attendance. Alam nyo, hindi lang lagi tayong present. Maganda na yung laging attend sa service, di ba? Wala tayong absent. Pero hindi karoon na lagi tayong present, pero hindi naman pala tayo pinapakinabangan ng ating Panginoon. Di ba? Lagi ka lang present, pagkatapos, tapos na. Alam niyo, may gawain ng ating Panginoon. Meron siyang ministeryo. Ito yung binigay ng Diyos. Ay pinagkagabilin niya sa mga lagad na ang ministeryo. Ipangalanganap niya ang salita. No? Sa lahat ng kinapal. Eh, kung attend ka lang natin, wala ka namang ginagawa sa ating Panginoon. Parang wala rin halaga, no? Yung kakain ka lang ng kain. Hindi ka naman nagtatrabaho. Diba, nakakaya? Kasi ganyan ang maraming tao ngayon eh. Dalang kain. Hindi nagtatrabaho. Gusto ng yumaman, hindi naman naghihirap. Ganun din, gusto pumunta ng langit, pero ayaw niya maghihirap. Hindi ganun ang pupunta sa langit. Gusto niya pumunta ng langit, hindi pa kuya-kuya ko eh. Sabi niya, meron doon sinabi sa amo, sa mga taong kuya-kuya ko lang. Hindi nila iniisip ng gawain ng ating Panginoon. Na sila ay walang wala silang vision sa gawain ng ating Panginoon. Sana tayo, mag-stand tayo doon. Diba? Pero gawain ng Panginoon ba? Mga Bible study, mga kabataan. Alam niyo, pag marami Bible study, hindi kasama mga kabataan. Magaganda yung mga pupuntahan, di ba? Masaya. Di ba? Eh, pero kung isa lang punta, isang matanda, dalawa lang sila. Ito din, dalawa lang sila. Yung isa ay kalbo pa, puti pa ang puso. Di ba? Eh, kung may kabataan, di ba? Di ba, sabi, maganda pa yung kabataan. Hindi, kaya kasi makinig po kayo ng salita ng Diyos. Ba, maaaring yung kabataan ng Diyos eh. Di ba? Eh, kung pagkatapos ng attend ka, uwi ka na, alam mo, Bible study, hindi ka kasama. Kasi meron ka pa parang ibang pupuntahan. Attend ka lang sa service para magsabi ng Kristiyano ka. Pero pagkatapos, punta ka pa lang sa ibang gawain. Mga mundong gawain pala, yung pupuntahan mo. Kaya kailangan, hindi lang attendance, yung showy lang tayo, di ba? Showy ng Kristiyano, pero sa pagdating sa gawain ng Panginoon, ayaw pala naman yung gumawa, ayaw niyang mahirapan. Gusto niya, pero kailangan masarap ng pagkain, di ba? May pamasahe. Hindi ganun ang paglilingkod sa ating Panginoon. Kailangan mong magsakripisyo, mabuto. Maganda yun, harapan ng Panginoon. Kasi pinapakita mo mayroong kagutan sa gawain ng ating Panginoon. Kaya, huwag natin pabayaan ang pagkakataon na ibinibigay ng Diyos sa atin na tayo makapag-lingkod sa Kanya. Kaya natin mga tayo sa ating pananampalataya, makakatayo ba sa pananampalataya kung wala kang ginagawa? Hindi, di ba? Subukan mong huwag ka na magkasa ng Biblia, hindi ka na pumunta sa gawain. Diba? Hindi ka na magpatotoo. Eh, yung mahalaga yung magpatotoo ka sa salita ng Panginoon. Kasi nga yung huwag mawala, yan yung babaeng Samaritana. Nung makilala niya ang Panginoon, nagpatotoo siya eh. Diba? Ayun, matulong sa Panginoon, dapat hindi mawala yung patotoo. Sa kabutihan ng Diyos na ginawa sa iyo.
Maaaring po makita mo, merong maniwala sa'yo, makakay mo siya. Pala, punong-puno na siya ng problema. May patutuloy ang ating Panginoon, ayaw niya na ng kasalanan. Maaaring tatama siya sa'yo ngayon. Diba? At siya rin itatanggap sa ating Panginoon. Amen. Kaya pamuli, you will not stand at all if your faith is ganito. Hindi ka makatayo sa iyong pananampalataya o sa lahat kung mayroon kang dinadalang kasalanan. Wala na yung pananampalataya mo. Kaya sabi ng Biblia, ang nagpapakabuyo sa kalayawan, bagaman siya'y buhay, siya'y patay. Maaaring sabihin mong buhay na ngayon, pero patay ka na pala sa harapan ng Diyos dahil meron ka ng din na ginagawang kasalanan. Kaya hindi ka na makatatayo sa iyong pananampalataya. Kaya kung naisip nyo mag-backlight, napakahirap magbalik sa Panginoon. Kasi yung pagdato mo, magiging walang kabuluhan na. Diba? Bakit ikaw? Sabihin gano'n. Diba? Kaya kung nasa Panginoon, panghawakan mo na yan habang kayo bubuhay. Kapag hindi ka nagkamali sa iyong desisyon na tinanggap mo ating Panginoon habang hindi bata pa. Kasi mapapaayos ang iyong buhay. Hindi ka mapapahamak. Maraming kabataan ay mapapahamak dahil wala sila sa ating Panginoon. Maaga nag-aasawa, di ba? Maagang nagkakaanak. Napakasakit mangyari sa mga kabataan na wala yung ating Panginoon. Ano pa, sabi pa rito, yung pagiging remain silent natin, na nananahimik na lang tayo. Diba? Kung merong hindi kalooban ng Diyos, parang nakikiayon na tayo. No? Hindi na natin tinasalamsam yung gawa ng masama. Parang nakikiayon na lang tayo. Mawawala yung distance mo sa iyong pananampalataya. Hindi ka naman katatayo. Kung remain silent ka, makikita mong mali, inaayunan mo pa. Kaya tayo mga kabataan ay nakakita ng masamang gawa ng sanlibutan ito, mga kabataan. Nawa maging patuto tayo sa mundo nito. Huwag tayong tahimik. Sabihin natin yung kalooban ng Diyos sapagkat ito ang nais ng ating Panginoon. Huwag natin pagpihan yung gumagawa ng masama kasi kung pinakampihan namin yun, kaaway na tayo ni Kristo. Gusto niyo ba yun? Na dati kakampi ka ngayon, kaaway ka na pala. Kaya mag-ingat tayo mga minamahal. Kung hindi ka pa nag-decide na sumunod sa ating Panginoon, you are already decided to fight Christ. Kung hindi ka nag-desisyon na sumunod sa ating Panginoon, hindi ka desidido na sumunod sa ating Panginoon, nag-decide ka naman ngayon na labanan ng ating Panginoon. Maaaring narito ka dahil manghihikayot ka naman. No? Palabang ka na ng ating Panginoon. Kaya kailangan yung pananampalataya na ibinigay sa atin ng Panginoon pag ingatan natin. Sapagkat sa pananampalataya, kayo ay magsisitatag. Kaya ito yung pangulit. Sabi niya, ang taong may dalawang akala ay walang taga sa lahat ng kanyang paglakad. Sinabi yan sa James, chapter 1, verse 6. Alam niyo, kung meron tayong dalawang akala, hindi tayo magiging mataga sa pagsunod sa ating Panginoon. Alam niyo, may dalawang akala. Alam niyo ba yun? Dalawa yung pag-iisip niya eh. Diba? Totoo kaya ito? Sabihin pa niya eh. Bali kaya ito? Hindi siya makakasunod eh, di ba? Diba? Isahin mo yung pag-iisip mo na nasa katotohanan ka na. Huwag mong isipin, baka mali mo.
Huwag na, alisin natin yun. Kasi natin na ito rin totoo dahil nangyari tayo yung sinasabi ng Biblia na ang tao ay maalis sa kasalanan. Diba? Kung nangyari sa iyo, totoo yun, di ba? Eh kung hindi nangyari sa iyo, maaaring magdalong isip ka. Di ba? Pero kung nakita mo, mayroong binago ang ating Panginoon, huwag ka na magdalong akala. Ito na yung totoo. Sa pananamit, huwag ka na mag-alinlangan. Alam niyo, pag yung pananamit sinunod niya, hindi kayo mapapahamak. Di ba? Ano yung mundong ito? Kung paano sila manganit? Diba? Ano nangyayari? Maraming napapahamak. Diba? Kaya makinig sa balita, puro kabataan. Diba? Pinatay, drug. Diba? Eh kung makita ka, ang pananamit mo ay old fashion. Hindi niya eh. Kaya ako dyan. Ang nakaligtas ka, di ba? Oo, diba nga sa dilig, inansuot mo. Diba? Baka magtakbuhan yung taas niyo. Ito ang Panginoon, di ba? Kumahabarin mo mo. Pero yun ang kalooban ng Panginoon. Diba? Ayusin natin yung buhok natin. Hindi naman yung buhok na basta na lang. Ayusin natin yung buhok natin yung nagkasabot ng mga tao. Hindi tayo mapapahamak. Kung pariban-riban pa, gagawin pa yung buhok mo. Ako, delikado. Diba? Mga ating mga hindi lang isa, gusto na sa'yo, dalawa, sabi, hey, alam ko na yan. Diba? Mapapahamak. Kaya kung ano yung kalooban ng Diyos, gawin natin, huwag na tayo magdalawang akala. Ito na yung totoo. Huwag na tayo magalindangan. Kaya salamat sa ating Panginoon. Yun yung nais ng Diyos sa atin. Kaya nga kung hihingi tayo sa Panginoon, kung wala tayong marunungan, hihingi tayo sa Panginoon. Para makakabit na tayo, sabihin ko, hindi naman ako marunong manganak eh. Paano ka magiging marunong manganak? Hindi ka naman nagbabasa. Gusto mong mangaral, hindi ka naman nag-aaral. Diba? Hindi natin sa Panginoon kung ano yung nasa ng ating puso ibigay sa ating pagkabuti natin. Kaya kailangan natin makatayo sa ating pananampalataya. Sapagkat habang tayo nabubuhay, kailangan tataglayin natin ang pananampalataya nito. Sabi nga, ang pananampalataya sa pag-asa, ang pag-ibig, pinakataki tayo pag-ibig. Yung pananampalataya, pagpatay na tayo, iwanan na natin yun. Pero habang tayo nabubuhay, pag-ingatan natin yung ating pananampalataya sa harapan ng Diyos, pagkat ibinigay na minsan lamang sa atin. Hindi kang mawala ang ating pababayaan. Pagkat yun ang kondisyon ng kaligtasan ng pananampalataya. Ngayon, kung ligtas ka, mayroon kang pananampalataya, makakapitin mo ang ating Panginoon. Magagamit kayo ng ating Panginoon mga kabataan. Huwag kayo magsisi, huwag kayo magdalawang akala pa na bata ka pa. Yung mga bata tayo, magagamit tayo ng Panginoon. Salamat sa mensahe ng Diyos na ibinigay sa atin sa hapong ito. Naway maging hamon sa atin na pag-ibig ng Diyos, naranasan natin na kinahabagan niya tayo, binigyan niya tayo ng pananampalataya, ng mga pananampalataya na pwede tayong mabago, malis sa buhay makasalanan, pag-ingatan natin sa kaligtasan na binigay ng Diyos sa atin. Magamit tayo sa Diyos, sapagkat kung kapagamit tayo sa Diyos, magagalak ang Panginoon. May reward yan. Na magawa natin sa Panginoon, may reward. Kaya salamat sa naisintindahan ng Diyos na ating pag-aralan. Sorry, Sister Rose, na pagkatapos ng ating gawain.